salamat sa mapagpalaan ko naman. Welcome to our 365-day devotion. Ang po sa Alexander Gomez ang batch 3 at ang topic po na tatalakay natin ngayon ay bakit ang pag-ibig ay hindi isang negosyo. Ngayon po ang ating Bible verse ay tungkol sa 1 John chapter 4 verses 9 to 10. Buksan po natin ang ating puso at isip sa nilalang salita ng Diyos. Sinasabi dito na in this the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. In this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Or sa Tagalog, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa sanglibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kanyang anak na pagtubos sa ating mga kasalanan. Teaching, unconditional love is number 1. Pure love is investing without expecting ROI. Ang tunay na pag-ibig ito gaya ng pagbibigay ng hindi naghihintay na kapalit. Tulad ng Diyos, patuloy siya nagmamahal kahit hindi tayo nakakagawa ng kabutihan bilang return of investment. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay hindi nakabase sa kung ano ang makukuha ko, kundi sa kung ano ang magbibigay ko. Teaching number 2, pure love does not diminish due to failures. Hindi madali ang magmahal sa mga taong may masasamang hangarin o ugali. Ngunit dito nasusukat ang tunay na pag-ibig. Kaya ng Diyos na nagmahal sa atin. Kahit tayo makasalanan, dapat din natin ipakita ang kabutihan kahit sa mga taong hindi siya nais-nais. Teaching number 3, pure love can only be outsourced from Christ. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay hindi natin kayang ibigay sa sariling kakayanan. Kailangan natin si Kristo bilang pinagmumulan ito. Kung tayo ay konektado sa Kanya, doon lamang natin matutunan kung mahal ang tapat, pag-ibig at walang kondisyon. Application number 1, love unconditionally and always. Kapag natutunan natin magmahal gaya ng pagmamahal ng Diyos, magtatagumpay tayo laban sa galit, tampo at sama ng loob. Ang pag-ibig ay laging nagbibigay ng kapayapaan at pagkakaisa. Application number 2, love despite evil intent and behavior. Hindi madali ang magmahal sa mga tao may masasamang hangarin o ugali. Ngunit dito nasusukat ang tunay na pag-ibig gaya ng Diyos na nagmahal sa atin kahit tayo ay makasalanan. Dapat din natin ipakita ang kabutihan kahit sa mga taong hindi sa nais-nais. Application number 3, love from the very heart of Christ. Dapat natin hilingin na ang ating puso ay maging katulad ng puso ng Kristo, puno ng kaba, pagpapatawad at malasakit. Kapag si Kristo ang pinagmumulan ng ating pag-ibig, magiging madali ang mapagpatawad, umunawa at magbigay kahit walang kapalit. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.